Doncic maneuvers for the lead. So, heto na nga po mga kawan stories. As we all know, Dallas Mavericks pa rin naman ang team to beat ngayon sa Western Conference dahil sila ang defending champion sa West. May ginawa nga silang major na pagbabago, may inalis at may idinagdag rin naman. Pero ang tanong, sapat na nga ba ito para masabi nating kaya nilang makabalik sa NBA Finals? Well, halina't alamin at kilalanin natin ngayon ang 15-man official lineup na ipangbabato ng Dallas Mavericks. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kawan stories ng responsable. Pagkatapos nga po mga kawan stories na matalo ang Dallas Mavericks sa nagdaang NBA Finals, hindi na nga po pinalampas pa ng kanilang front office na gumawa ng pagbabago ngayong off-season kung saan meron nga silang nakuhang 4 na bagong players sa free agency at trade market na sina Klay Thompson, Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes at si Naji Marshall. Habang natanggal na rin naman sa kanilang lineup ang kanilang mga dating player na sina Derrick Jones Jr. na lumipat sa Los Angeles Clippers at si Tim Hardaway Jr. na nag-request ng trade sa Dallas at ibinigay nila sa Detroit Pistons. Kaya ilang araw bago magsimula ang preseason, meron na nga silang 15-man lineup na mayroong standard contract na binubuo ng kanilang backcourt na sina Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, Jaden Hardy, Dante Exum, Spencer Dinwiddie at si Quentin Grimes. Habang ang kanilang frontcourt naman bubuuhin ni na PJ Washington, Daniel Gafford, Naji Marshall, Olivier Maxey Prosper, Markieff Morris, Maxi Kleber, Dwight Powell at si Derek Lively II. Kung inyong ang mapapansin sa kanilang frontcourt, halos wala rin naman nga pong pinagbago since napakasuligo nga ito at hindi rin naman dito nag-ugat ang kanilang problema bagkus ito nga ay nagmula sa backcourt na siyang dahilan bakit in-upgrade nila ang kanilang shooting. Simula sa pagkakaroon ng isang Tim Hardaway Jr. ay magkakaroon sila ngayon ng isang Klay Thompson na bukod sa maaaring nilang magamit bilang third option sa scoring, magagamit rin naman nga ito bilang best defender ng kanilang makakalaban. Yes mga kawan stories, kumpara kay Hardaway, mas mapagkakatiwalaan nga po si Klay bilang isang spot-up shooter lalo pat meron nga itong sapat na experience na maglaro sa crucial games. Kaya siguradong all-in ang Dallas Mavericks ngayon. Bukod dyan, hindi rin naman pinabayaan ang kanilang timang depensa dahil simula nga po nang mawala si Derrick Jones Jr., kumuha nga sila ng 2 defensive player na sina Quentin Grimes at Naji Marshall na meron rin naman nga po malaking katawan, mabilis gumalaw na kayang magpahinto sa best player ng kalaban. Kaya literal, nag-improve talaga ng husto ang lineup ng Dallas matapos nilang ayusin ang kanilang naging problema sa nagdaang season. Pero kayo mga kawan stories ang tatanungin, sapat na nga ba ito para maisakatuparan ng sinabi ni Kyrie Irving na babalik sila sa NBA Finals? Well, pag-usapan natin yan sa comment section.